So yun mga kaibigan, tingnan natin yung kuryente. So ganito kalakas yung battery operated. Pakinggan nyo yung tunog. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda. What's up mga kaibigan, ako nga pala si Dong Kasim, ang inyong kaibigan. So pag-usapan natin ngayon mga kaibigan kung paano mag battery operated ng ating motor. So meron tayo ditong dalawang CDI mga kaibigan. Isang alternative current saka direct current. So yung ating mga motor mga kaibigan ay pwedeng gumamit ng kahit ano dito sa CDI na to. So yun mga kaibigan, pag sinabing alternative current, ito yung the primary. At pag sinabing direct current mga kaibigan is ito yung battery operated nating tinatawag. Okay mga kaibigan, may kaunting pagkakaiba yung ating dalawang CDI na ito. So yun yung pag-uusapan natin ngayon, kung ano yung pagkakaiba nila. Pag nalaman natin yung pagkakaiba nito mga kaibigan is pwede na tayong mag-convert or maiintindihan na natin yung pagko-convert ng CDI kahit sang motor. Sa ating motor mga kaibigan ay may tinatawag tayong ignition system. So kapag sinabing ignition system mga kaibigan, ito yung sistema or proseso kung paano gumagana yung mga pyesa na to depende sa kanilang posisyon. Okay mga kaibigan, ganito yung itsura ng stator na di primary. So mayroon siya nakahiwalay na yan na magnetic wire na pino. So ito yung primary, ito naman yung light coil. So dito nagsisimula mga kaibigan yung ating ignition system. So galing sa stator, so nandito yung stator, galing sa primary, yan may primary yan guys, primary. So lalabas siya dito sa wire na to, yan, bilang red block. So pag may nakita kang red block guys dito sa may wire na palabas ng stator mo, ibig sabihin yung motor mo is primary drive. So yung primary drive mga kaibigan, nanggaling sa primary yung power nya. So ito na siya, black red lumabas dito, papasok siya ngayon ng CDI. Yan, pag pumasok sa CDI yung red block na yan, dito na siya lalabas sa papuntang ignition. Lalabas siya sa yellow black wire, tapos punta siya ng ignition. Lalabas yung kuryente sa ignition papuntang spark plug. So papasok siya sa CDI mga kaibigan, yun, para lumakas yung kuryente lalabas siya ngayon sa yellow black wire, papasok uli siya sa ignition, tapos lalabas yung kuryente sa ignition papunta ng spark plug. So ganun lang kadali mga kaibigan yung sistema ng primary. Yung kuryente ng primary papasok ng CDI, tapos yung CDI multiply niya yung kuryente, tapos yun lalabas sa CDI, papasok sa ignition. Gagawin naman ni ignition na high tension yung kuryente, tapos lalabas siya spark plug. So yun guys, paano tayo magko-convert ng ating CDI na primary drive tapos gagawin nating battery operated. So unang-una mga kaibigan, kailangan alamin mo yung diagram ng bawat CDI. So bawat pin na to mga kaibigan ay may kanya-kanyang trabaho. So yun yung una mong aalamin. Ayan, so itong CDI natin na to mga kaibigan is TMX, which is pa ganyan. Pag magbabasa kayo ng diagram mga kaibigan, kailangan nakatalikod sa inyo yung ito, yung jack, yung saksakan ng CDI, para madali nyong tandaan. So mababasa nyo yan ng patalikod. Ito yung diagram ng TMX mga kaibigan. So yung sample natin is TMX 155. So andito yung primary, yun, primary sa kanan. Sa kaliwa naman andun yung kill switch.
So pag primary drive yung CDI nyo mga kaibigan, kailangan niya ng kill switch para mamatay yung motor, which is hindi naman kailangan ng battery operated ng kill switch. Ang kailangan lang niya is yung power. So pag nawala yung power, mamamatay din yung motor. So ito nga mga kaibigan yung diagram ng ating TMX 155. So ganito yung CDI mga kaibigan ng TMX 155 bilugan. Tapos ito naman yung 125. Pero pareho lang sila ng diagram. Kaso yung saksakan lang yung magkaiba. So ito siya mga kaibigan, yung primary is nandito. Tapos nandito yung kill switch. Tapos nandito yung ground. Andito naman yung ground ng pulser sa baba. Andito sa baba yung pulser. Tapos yung ignition is andito. Okay. Okay mga kaibigan, ito naman yung ating battery operated. So ang kadalasang natin ginagamit na battery operated mga kaibigan na CDI is 4-pin. Ayan, 4-pin. Although mayroon din tayo mga battery operated na mga ganitong CDI mga kaibigan, pero hindi ko na babanggitin dito sa video natin kasi gugulo. So dito na lang muna tayo sa 4-pin. Ayan. So ito naman yung 4-pin mga kaibigan. Ang kailangan ng 4-pin is 12 volts. 12 volts lang to mga kaibigan. So kahit anong 12 volts, basta may 12 volts tong 4-pin mga kaibigan na battery operated is mag-produce siya ng kuryente or aandar yung motor mo. So ito naman yung diagram ng ating 4-pin mga kaibigan. So pag binasa nyo, yun, nakatalikod sa inyo yung jack. So nakaharap sa inyo yung wire. Sa bandang kanan mga kaibigan, andito yung accessories wire or yung 12 volts. Positive yan. Sa bandang kanan mga kaibigan, andyan yung 12 volts natin. So ganyan ang pagbasa. Nasa taas yung clip. Yan yung clip ng jack. So nasa taas yan. Andito yung accessories wire sa bandang kanan na baba. Sa bandang taas na kanan is ignition. At andito yung pulser. Sa bandang kaliwa na taas at sa bandang baba na kaliwa is nandito yung ground. So yan lang yung tatandaan nyo mga kaibigan. Okay mga kaibigan, di ba halos pareho lang sila ng battery operated at saka ng primary. So ang pagkakaiba lang nila is yung battery operated is kailangan niya ng 12 volts para umandar. At ito naman mga kaibigan, primary drive ay galing sa primary yung kanyang power source. Tapos tong primary mga kaibigan is mayroong kill switch, samantalang yung battery operated is wala. So pareho silang mayroong ignition. Ayan, may ignition, mayroong pulser at mayroong ground. Dito lang mga kaibigan sa TMX kasi may sariling ground yung pulser nya, kaya may nakalagay na pulsar ground. Samantalang dito naman sa 4-pin mga kaibigan is body ground yung kanyang pulser. Sa mga nagtatanong mga kaibigan kung aandar yung ating motor na battery operated kahit walang battery is oo po yung sagot. Aandar po yung ating motor na battery operated ang CDI kahit walang battery. Bakit siya aandar? Kasi mga kaibigan, yung ating stator nagbabato yan ng kuryente sa ating rectifier. So ang ginagawa ng rectifier, kino-convert niya yung kuryente na galing sa light coil into 12 volts. So yung 12 volts umaakyat yan papuntang red wire para kargahan niya yung battery. So kung walang battery yung motor mo, nananatili pa rin mayroong 12 volts yung red wire papasok ng susi. So pag inon mo yung susi, lalabas yung 12 volts doon sa galing ng red wire, lalabas sa susi bilang accessories wire. So pag healthy mga ibigan yung inyong rectifier is nagpo-produce yan ng 12 volts or higit pa hanggang 14 volts doon sa ating red wire palabas ng susi, magiging accessories wire. So andar pa rin yung ating motor kasi mayroon din siyang supply ng kuryente mga ibigan. So wag niyong sasabihin na
Ang battery operated ay hindi andar kapag walang battery. So paano natin ko-convert yan? Ang gagawin lang natin mga kaibigan, tatanggalin natin syempre yung CDI. So ganito. Okay mga kaibigan, ganito lang yung gagawin nyo. So mayroon tayo ditong motor na Star X125 Motor Star. So pareho lang sila ng TMX 125 ng diagram at saka ng ignition system. So pareho lang sila. Ito yung dati nating CDI mga kaibigan na primary. So na-convert na natin siya ng battery operated. So mas gusto ko yung battery operated kasi hindi nagbabago yung takbo niya kahit sa malayuan, kahit mainit yung makina. Di katulad ng primary mga kaibigan, pag mainit na yung stator nyo, sumihina na rin yung hatak. Then madaling mapundi yung ating primary. Kaya kinonvert natin siya ng battery operated. So ganito lang yung gagawin nyo guys. Yun, tatanggalin nyo na yung CDI. Yan, tatanggalin nyo na yung CDI. Yun guys, pag natanggal nyo na yung primary yung CDI is babalatan nyo lang yung mga wire. So yun, diba ito yung CDI natin. So diba alam na natin yung diagram. So ito yung power, ignition, ground, saka pulser. So apat lang yan guys, hindi kasama tong wire na to. Yun. So yung power yung una nating ikakabit. So magsisimula tayo sa power. So alam naman natin mga kaibigan na yung palabas ng ating susi pag inon natin is mayroong accessories wire. So yun yung dumadaloy sa mga placer relay. Yun, lahat ng gumaganang ilaw ng motor natin is galing sa susi mga kaibigan, which is tinatawag nating accessories wire. So doon natin ikakabit tong power ng ating CDI. So hanapin lang natin yung accessories wire. Bawat motor mga kaibigan ay may kanya-kanyang color coding ng accessories wire. So karamihan sa mga Honda or China motor is kulay black. So doon natin ilalagay yung power supply ng ating CDI sa color black. So yun, itatap lang natin sa kulay black yung ating power. Then ang susunod nating ilalagay mga kaibigan is yung ignition. So ang color coding ng ignition mga kaibigan ng mga China or ng Honda is yan, black and yellow. So kung gusto mong malaman kung ano yung color coding ng bawat wire mga kaibigan na dumadaloy sa iyong pyesa, is tutuntunin mo lang yan kumbaga dito sa ignition. So andito yung kanyang jack. Ayan, tutuntunin mo yung jack na yan. Galing sa CDI yan mga kaibigan. So mayroon siyang yellow black na kulay. So doon mo ilalagay yung ignition ng CDI mo na ilalagay na i-convert. So doon may kakabit. Yan. Tapos may dalawang excess pa na wire, which is yung pulser saka yung ground. So mayroon namang ground to. Yan, ang kulay ng ground ng mga China tapos ng Honda is kulay green mga kaibigan. So makikita mo rin dito na kulay green yung mga ground. Ayan. Pag yung nakadikit sa body ground mga kaibigan na wire is ground na yan, siguradong ground yan. So makikita mo na yan dyan yung ground. So yan, kulay green. So doon mo ididikit naman yung ground ng CDI. Yan. Tapos yung ang pulsar mga kaibigan, ang karamihang kulay niya is blue and yellow. So galing yung pulsar mga kaibigan sa stator. So ang trabaho niya mga kaibigan is sensor. Siya yung sensor ng crank. Siya yung magdidikta sa CDI kung kailan lalabas yung kuryente niya para naka-timing sa yun, pagputok ng combustion. So yun mga kaibigan, tingnan natin yung kuryente. So ganito kalakas yung battery operated. Pakinggan nyo yung tunog.
Okay mga kaibigan, dito na nagtatapos yung ating video. So maraming salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Kapag hindi pa po kayo nakapag-subscribe mga kaibigan, ay mag-subscribe na po kayo. Then hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa mga video at tutorial natin na pinaggagawa. Thank you.